ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Dahil talaga namang profesional. Pero ngayon, halatang halata at kitang-kita yung paggamit. Saka napakayabang, nakita niyo pati yung mga senador kung sagutin niya, no, kung paano niya. Siya mismo, meron silang flood control doon sa kanyang distrito. Yari ngayon. Madaling araw nalaman nila. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago, at although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi updated sa ating mga video. Planado ho talaga, ayon sa pahayag ni Senador Marcoleta, ang panggigipit. Grabe naman ho talaga. Kung hindi pa ho maglalabasan ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, hindi siguro matatauhan yung mga dorobo. Siguro natakot na yung nagyabang-yabang na may warrant at papaaresto at ipapile na ho ang kasong plunder. Dalawa lang ho pagkalagyan yan. Kundi sibakin ng panggulo, hindi ho. Ewan ko lang kung kakampihan pa ng panggulo. Itong mga alagad niya. Lalo niya si Bombo Chmang. 'Di ba? Kung kayo ay mahal niyo pa ang posisyon niyo, sibakin niyo yung dapat sibakin. Ang pahayag ni Senador Marcoleta ay kakaiba. Talaga naman, nanindigan at alam din ng mga kapatid sa iglesia na tama naman ho ang pinaglalaban ni Senador Marcoleta. Bakit ginigiit ng mga unggoy at ginigipit yung mga nagsasabi ng totoo? Katotohanan lang ho ang gusto ni Senador Marcoleta, wala na ho iba. Kung politika ang pag-uusapan, di hamak naman ho. Mas maganda ang ratings ni Senador Marcoleta at BP Sara. Ang gusto lang ho ay transparency at pagpapakulong doon sa mga dorobo. Pag nanakaw sa kaban ng bayan ang usapan dito, alamin natin kung ano yung pahayag ni Senador Marcoleta ngayon. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Hindi po, Senador. Na humarap sa kanila. Naging totoo ka lang sa sambayan ng Pilipino. Ginawa mo lang ho ang nararapat. Kaya, doon sa mga alam niyo yun, yung mga dorobo nakakampi. Kung pag-iinitan niyo si Senador Marcoleta, hindi naman ho papayag itong mga miyembro. Lalong-lalo na alam nila kung ano yung layunin
ni Senador Marcoleta sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa Iglesia ni Cristo sa lahat ng sa mamayang Pilipino, ang kanyang sinumpaang tungkulin ay paglingkuran ng tapat ang sambayan ng Pilipino. Tama ho ang ginagawa niya. Kaya nga ho, hindi tayo nagkamali at hindi rin nagkamali na nagkaroon ng magantong organisasyon, nagkaroon ng ganitong peaceful rally para malaman ng mga dorobo na kung sakali itutuloy nila ang kaso laban kay Senador Marcoleta, hindi lang ho, baka ito makita nila sa lansangan. 'Di ba? Tuloy. Ang buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Totoo po ang sinabi ni Senador Marcoleta patungkol dito. Alam niyo ho kung sino. Booking ka na ngayon, Ombudsman. Alam na ho ngayon ng taong bayan. Ngayon, ito ang tanong. Kung ikaw ho po ba ay kakampihan ng amo mo o kusa kang pagre-resignin? Nagtatanong lang ho kami kung ano ang gagawin sa iyo ng amo mo dahil mapapahamak malamang ang amo mo dito sa ginawa mo. Yung 2 senador ngayon na pumunta dyan sa bulok na 13 nakalaya. Nagnakaw daw di umano, pero yung nagsisiwalat ng katotohanan nakusahan ng plunder na hindi naman at wala namang ka-plunder. Siya pa ngayon ang iniipit. Wow, ibang klase. Ibang klase. Ngayon, ito. Dito kayong matakot sa pahayag ni Sir Zabala o spokesperson ng INC. Ang opisyal na pahayag ho ito ay magsisilbing, Oo, sana ho talaga kung meron kayo mga pag-iisip, yung nagyayabang-yabang na kaya nilang paaresto si Senador Marcoleta, dito sa pahayag na ito, gugulatin ho kayo.
Subukan nyo lang ha, kung nakakaintindi kayo. Pero kung hindi kayo nakakaintindi, gawin nyo kung kakayanin nyo. Yan ang tanong ha. Mga kababayan, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Tama po. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas, ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Yan nga po ang malaking katanungan sa amin na Sir Sabala. Dahil kahit grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, alam ho ang kasong plunder. Eh hindi naman ho nandarambong itong si Senador Marcoleta at bakit nila kinasuhan? Mahirap kasi gumawa ng istorya tapos bandang huli, sila ngayon na maiipit itong mga dorobo na to dahil maliho ang akusa. Sana lang sa mga nag-akusa kay Senador Marcoleta, abangan nyo naman siguro kung ano yung ibabato sa inyo sa mga susunod na panahon. Dito, isang patunay lang na ginigipit nyo ang isang senador, pero yung dalawang senador, tuwan-tuwa dahil malaya, walang kaso. Bakit nagkaganon? Noong una, sinabi nyo, hinug na. Mantakin nyo, naging hilaw na raw ho. Naging hilaw na raw ho yung kaso ng dalawang senador. Samantalang, itong kay Senador Marcoleta, hindi mo naman ho masasabing plunder kasi wala ho naman dinarambong at walang ninanakaw sa kaban ng bayan. Nakakagulat, nakakainis, nakaka-bad trip, lahat na. Kung ano man yung pwede nyo itawag, talagang maaasar kayo sa panggigipit na ginagawa ng mga dorobo. Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap Tama po. sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais hintay namin lang kayo, iparinig sa magkakaroon mga ho. kinauukulan na kahit ipakulong nila Magkakaroon ho ng press briefing itong ombudsman. Ano naman kaya ang kakambyo na kaya ang mama? O talagang maninindigan? Ngayon ho, magkakaroon ho at nakaset up na live to live to. Kaya pag nag-open na, ililipat natin kagad para malaman natin kung ano yung sitwasyon dito sa press conference na ginagawa ngayon at gagawin ngayon ng ombudsman. Tuloy. si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Nakuha nyo yung punto. Kung kayo'y marunong umintindi, hindi ho mananahimik hanggat hindi makuha ang hustisya sa pagyurak. Kaya kung alam mo yung sinasabi rito, kanina ho naka-live tayo doon sa isang ano natin, naka-live tayo sa isang channel. Talaga ho meron ho nagkomento doon na talagang tuloy-tuloy na ho ang gagawin
Pag hindi, nako, ito na ata yung bombudsman, ano na, ililipat ko mamaya, alamin natin kung ano naman yung pagsasabi nitong mga, natakot na siguro. Kinabahan na siguro sa dami ng tao sa EDSA, at si bombudsman. Samantala, alamin natin, si former congressman na Mike Defensor, napasugo din dito sa EDSA sa kadahilanan. Siya ho din ay kakasuhan nitong si Tibag-Tibag. Bakit ho siya kailangan kasuhan ni Tibag-Tibag? Isa lang ho di siya, kay isa lang din ho siya ni Senador Marcoleta na talagang nagsisiwalat at gustong isiwalat kung ano yung baho ng Maletagang. Diba? Alamin natin dito. Pagkos, ang ginagawa niya, pinoproteksyonan niya yung investigasyon para huwag matuloy. Yung pagkakagulo sa Senado, hindi naman dahil yung kay Bato Dahil yun, sa Blue Ribbon Committee. Gusto nilang makuha yung numero para huwag makuha yung Blue Ribbon Committee. Kaya nagkalusutan sa Senado, NBI yun. Yung pahuli kay Bato, Senator Bato, NBI yun. Ngayon ginagamit yung mga ahensya, yung mga 18 Marines, sinasampi na ng NBI. Ako 2 beses na sinabi ng NBI. Wala na ginagawa. Kaya po yung mga taga-NBI, respetado ko po yan, ang ating mga kawani sa NBI, ang ating institusyon. Pangalagaan niyo po, huwag kayong maniwala kay Atty. Melvin Matipak. Pag po yan yung nakaso. Dahil yan, ginagamit lang niya ang ahensya po ng NBI sa politika. Kung yan sana ginagamit niya sa korupsyon, wala kaming problema, susuportahan ko pa siya. Kahit ko naman nung si Atty. Lito Magno nandyan, wala akong masama sinabi sa NBI. Hindi Tama. Dahil talaga namang profesional. Pero ngayon, halatang halata at kitang-kita yung paggamit. Saka napakayabang, nakita niyo pati yung mga senador kung sagutin niya, kung paano niya. Siya mismo, meron silang flood control doon sa kanyang distrito. Yari Pero naman sa ngayon. ombudsman, yan ay constitutionally mandated body. Ombudsman nga yan Dapat again, huwag i-weaponize. Dahil yan, sa lahat ng ahensya, independent yan. Mandato ng saligang batas. Dapat natin pangalagaan at respetuhin dapat ang ahensya niyan. Pero so ngayon nga, nakakalungkot, nagagamit muli sa politika. Yung kaso namin ni Senator Marcoleta, tira naman yan. Tapos yung mga dapat kasuhan na sinabi na noon, yung mga senador, hindi naman niya tinuloy. Pagkakampi na, pagkalaban, tinutuloy. Salamat po. Totoo naman po yun. Pansinin nyo pagkakampi nila at sumapi sa kanila, ayan, tuloy mawawala ang kaso. Pag kalaban ka, 2 linggo, gagawan ka na ng kwento. Pansinin nyo yung 2 senador na nag-iiyak daw, di umano, ayaw makulong. Hindi nilang ginaya si Senator Jinggoy, nanindigan, kung wala naman talaga silang kasalanan, maninindigan sila. Tama ho ba? Wala Sumama sa mga durobo, akala nila may pagtatanggol sila ng mga durobo sa susunod na panahon, hindi ho. Nagkakamali ho kayo. Pagdating ng araw, lahat ng mga inaapi. Siyempre, pag upo ni BP Sara, bawi-bawi lang naman yan. Ay naabangan ko yung live. Samantala, ito itong rally ngayon, nung umaga, nagtataka tayo, bakit ho pinagkukuhanan ng mga plate number o sinusum yung video para saan ho yung pagkuha nyo ng plate number ng mga sasakyan dyan na nasa EDSA? Ano ba ho yung mungkahi nyo? Para saan yan? Alamin nga natin dito bakit pinagkukuhanan nila. Actually, wala ho magpapaliwanag dito dahil wala nagsasalita Oo. Meron lang hong video kasi kanina yung mga naka-live na stream media kumuha ho sila ng footage, live coverage doon sa tower, sa mga CCTV ng EDSA. Meron ho nakapansin, kinukuhanan ho daw isa-isa yung mga plate number na sasakyan, which is hindi naman pwede yun. Para saan? Alamin natin dito. Pansinin nyo, ito yung plaka kinuha, no? Sinusum nila isa-isa. Ayan, dyan sila kumukuha sa mga CCTV sa EDSA. Isa pa, kukuha na nila ng plate number.
Talagang kinukuha. Hindi natin alam kung ano ang purpose nila dyan for verification ba eh. Kung halimbawa wala naman hong violation. 'Di ba? Bakit kailangan na kunin? Ngayon nagulat tayo sa nangyari ngayon. Pati ako nabulaga ako eh. Alas 4, alas 5 si Ate JM ho ay nag-live. Kaya ho tayo ay nakapag-live na rin kanina. Oh, bakit Kuya Goods wala ka? Hindi na ho ako nakapasok. Barado na ho ang EDSA. Traffic na ho. Ang lawak na ho ng traffic. Kung eroplano ho ang sasakyan, baka makarating tayo dun. Pero hindi na ho talaga kaya at wala na hong pag-usad ang trapiko. Ngayon, ito, Senador Alan Peter Cayetano, alamin natin kung ano yung kanyang mensahe at pahayag dito sa video niya. Oo, at mamaya, abangan lang natin yung live. Is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. That is, for example, emphasized in ano ba ang majority of all members. May kaugnayan po to sa impeachment kasi narinig na natin, sabi nung iba, ay pag 23 lang sila o 22 lang, edi baka hindi 16 ang kailangan para mag-convict. Earlier, nasabi ko na, so ibig sabihin 12 pa lang sila noon, ngayon 13 na. So ibig po ba sabihin kapag anim ang natanggal na senador or kinulong, 12 pwede nang i-convict ang kahit sinong impeachable na officer. So kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpendin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalaho sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. So that's the importance of our petition in the Supreme Court. I will talk more of that in the coming days, but I think more urgent is that we talk about the protest yesterday and the ongoing protest ngayon sa EDSA. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin, meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So lahat na po ng klaseng sign nandyan. But siguro po kailangan natin ng isang pagkakaisahan natin. And let me propose this, na lahat po tayo, ito ang ating ipaglaban. We, the sovereign Filipino people, Yon, preamble. imploring the aid of Almighty God In in order order. to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law in a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So give away yung dulo. Do ordain and promulgate this Constitution. So mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, ito po ay hindi proposal ng Iglesia de Cristo. Ito hindi proposal ng mga kapatid nating Katoliko. Ito ay hindi proposal ng mga kapatid nating Evangelical. Hindi lang ito proposal ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ito proposal lang ng Ilocano, ng Bisaya, ng Waray-Waray, ng Kapampangan, ng Bicolano. Hindi po. Ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng Pilipino. Ano man ang edad, saan man pinanganak, ano man ang religion, ano man ang paniniwala, ano man ang pinaglalaban. Sabi po dito, with the aid of the Almighty God. So doon po nagsasabing ng wala pong dapat sa public discussions natin ang Panginoon. Ako isang ayon sa inyo, wag natin sabihin ang Panginoon ay para sa grupo na to o kampi sa akin ng Panginoon.
Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang Panginoon sa ating usapan. In fact, we should all be on His side. Why? Because without moral foundations, without a moral compass, so pinag-uusapan po natin dito ang Panginoon, but also yung pagtuturo. Siguro naman po, pagka tinignan natin ang pagtuturo ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, ng Islam, tignan po natin ang evangelical Christians, may nagsasabi po doon lahat bawal magnakaw. Tama po. Pero ang ginagawa ng mga dorobo, yung maletagang, nagnanakaw po sa kaban ng bayan. Yan ho ang nakikita. Hindi naman ho tayo nagbintang dyan. Sinalaysay ho yan sa sworn statement ng 18 Marines. Ngayon, dahil nabubuking na sila at tinik sa lalamunan, si Senator Marcoleta ginawa ho ng kwento. Samantalang nauna pa at hinug na raw ang kaso patungkol dito sa dalawang senador na dapat ho nakulong na kasi plunder ho. Yun talaga ang totoong plunder. Yun ho yung walang bail. Dahil nga kumampi na sa mga Judes. Ayun ho, malaya ho yung dalawa. At yung isa nanindigan, nananatiling nakakulong. Hindi naman ho natutulog ang taga-taas. Kaya nga ho, naglabasan ngayon ang religious group para ipakita na mali na ho ang ginagawa nito ni Ombudsman para, alam nyo ho, pakasuhan. At kahit mali ang kaso, kakasuhan nila. Hindi nga ho pwede yun. Nagsimula sa Injustice Committee, Injustice na selective na batas, at ito naman, Bendalo. Wow! Ibang klase. Ngayon ho, todo sila ngayon na press conference at nagsasabi kung ano-ano yung mga gusto nilang sabihin. Pero ang taong bayan, hindi nyo ba nakikita kung ano na nangyayari sa EDSA? Plus pa, kaninang umaga ho, abang tayo ay naka-live, wala hong stream media ang nagko-cover. Siguro naghihintay pa ng kumpas na mga amo nila para makapag-cover sa nangyayaring peaceful rally. Ginulat ho ang taong bayan. Alas 4 pa ho ng madaling araw, andyan na. At ngayon, yung nagko-komento sa akin nung umaga, may nagsabi ho, hindi pa ho yan. Kung sakaling pagpapatuloy ng mga dorobo ang pagpapakulong at gagawa kwento kay Senador Marcoleta, tatagal ho. Tatagal ho. Yun ang kanilang mga sinabi. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng amo nila dito. Nagulat sila Puno ang EDSA. Napuno ho ang EDSA. Sila na lang ata nakiusap. Makadaan yung isang linya. Dahil hindi ho nakakadaan talaga. Sinakop na ho. Halos yung kahabaan ng EDSA ay nasakop na ho talaga. Kaya inaabangan ko yung live ngayon ni Ombudsman kung ano ang kanilang mensahe sa nangyayari ngayon. At meron pa rito, gusto nyo ba marinig? Oo. Meron mga banat na naman dito, naka-live stream, ang babae. Alamin nga natin ang bahagya kung ano yung kanyang, yung mga katanungan sa kanya at paano niya, sagutin, ha? Kay Soberano Bomborado. Good afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek? Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Paano? Madaling araw nalaman nila. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago, at although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, Paano kaya niya ipapaliwanag? yun maganda. Nahihirapan Hindi siya siya. maayos dahil hindi po siya tumutupad sa batas.
at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao. Ano daw? Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? Hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering. Kanina ho, Ma'am, in-interview. magiging direktang komunikasyon ba Tuloy pa ni natin. Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC? Sa ngayon, wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Siguro po kapag meron na at naibigay po sa akin, ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, wala po naibigay sa akin. Salamat, ma'am. Thank you po. Sunod na tanong mo lang. Nahihirapan ho sila magpaliwanag ngayon. Kasi nagulantang sila sa dami ho ng tao, nagalit, at nagsasalita naman talaga. Dapat itanong nyo dyan kung iuurong na ba yung kaso laban doon sa plunder na sinasabi nila patungkol kay Senador Marcoleta. Oo, bakit na nagkakaroon na ho sila ng press briefing. Si Ombudsman may sariling press briefing. Etong Palasyo merong sariling press briefing. Ano ho ba talaga ang stand nila? Dahil hindi ho ihinto ang dagsa ng tao, sabi ni Aling Ledesma, dahil parami ho ng parami. Umulan umaraw, laban. Sugod. Yon ang tema. Walang atrasan. Ang ika nga, sabi ng iba. Diba? Ang kanilang boto, umulan umaraw, laban. Ibig sabihin, kumbaga, umulan umaraw, handa sila, andun sila. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako ho ay maglalambing. Pakilike share nyo yung video natin at syempre, subscribe nyo si Mang Banat o kilala nyo si Mang Banat. At kung gusto nyo makisali sa ating live streaming, subscribe nyo po si Brother Goods. Ito ho yung kanyang channel, si Mang Banat. Kaya wag nyo hong kalimutan i-subscribe. Ayan di ba? Tulungan natin ha. Yan. Si Brother Goods ay sa mga live, doon tayo mag-usap-usap. Hanggang sa muli At syempre yung shoutout segment natin, munti ko na makalimutan. Dahil talagang nakatutok ho ako. Hindi na ho talaga ako kanina sobrang traffic na paalis ako kanina. Dahil tinapos ko nga, 9:00 na ako natapos sa pagla-live. Patungkol dito sa dumagsang tao. Yung pag-alis ko ho, talaga naman, hindi na ho umandar yung sasakyan. Mula kay Melita, shoutout po sa iyo, Alma Musico, shoutout po, Flo Villan, 8653, shoutout po sa inyo. Sino pa to? Arsenio Uy, shoutout po sa inyo. Manuel Tafalla, shoutout po sa inyo. Romy X 7Z, shoutout po sa iyo. Alvin Flores, shoutout po. Ma'am Romano Marie Evelyn, shoutout po sa inyo. Si Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po. Crisanto, shoutout po sa iyo. Melds Inder, shoutout po sa iyo. Julie Mortal, shoutout po. Jamie Torcutor, shoutout po sa iyo. Rosalinda, shoutout po sa inyo. Nanette Talusan, shoutout po. Ma'am Damanusan ng Amerika. At si Ma'am Malu, the Survivor Mix Vlog, shoutout po sa iyo. Arturo Biag, shoutout po. Dante Q, shoutout po.
Neil Fernandez, shoutout po sa iyo. Presi Lumibaw, shoutout po. Obet Kaakbay, shoutout po sa inyo. Mers Lance Forever, shoutout po sa inyo. Presi, Mers Lumibaw, shoutout po muli. Neil Fernandez, shoutout po. Arthur Biag, shoutout po sa iyo. Presi Lumibaw muli, shoutout po. Wena Fernandez, shoutout po. Lisa Rose, shoutout po sa iyo. Pepito Mapola, shoutout po. Di Masilaw, shoutout po. Sheila Eri, shoutout po sa iyo. Bibo Y20, shoutout po. Rudy Intong Vlog, shoutout po sa iyo, sir. Golden Voice of Tamaraw, shoutout po sa iyo. Lauren Chin, shoutout po. Gilberto Briones, shoutout po sa iyo. Agnes Kabukol, shoutout po. Lovely Galaxy, shoutout po sa inyo. Limuel, shoutout po sa iyo. Somewhere Over the Rainbow, shoutout po sa iyo. Joby 1122, shoutout po sa inyo. Romelin Del Luna, shoutout po sa iyo. Godo Chavez, shoutout po. Corazon Acheta, shoutout po sa iyo. Raul Kabahug, Larry Castillo, Leti Nable, shoutout po sa inyo. Darlene Marpores, shoutout po. Ruben Alvarez. Yan, kung mabot ka sa shoutout segment natin, ako ho ay maglalambing. Like and share nyo ang ating video. Hanggang sa muli. Bye-bye!